Bago ang lahat, disclaimer muna. So base ito sa mga write-ups at article dati. Si Rondae Hollis Jefferson naging laman ng media nung World Cup dahil sa malakubi na itsura at performance na din. Nag-average siya ng 23.7 rebounds at 4 assists per game. Ang huling season niya sa NBA 2021 para sa Portland, ang original team na nag-drop sa kanya. Kasabayan niya sa college dati sa Arizona si Aaron Gordon nung freshman year. Ng sophomore naman nakasama niya si Stanley Johnson. Sumali siya ng 2015 NBA draft at napili ng Portland bilang number 23 sa first round. Tinrade din agad siya papuntang Brooklyn Nets kapalit ni Mason Plumlee at ni Pat Connaughton. Kilala siya bilang isang defensive player dahil na din sa 6'6 na height at 7'2 wingspan, undersized power forward sa Rondae. Ang career season talaga niya sa NBA 2018, almost 14 points, 6 rebounds at 2 assists per game. Una siyang nakapasok sa playoffs noong 2019, yung career season naman ni D'Angelo Russell. Nag-average pa itong si Rondae ng 13 points, 3 rebounds sa loob ng 15 minutes sa postseason. Yung average kasi ni Rondae Hollis Jefferson, yun din naman kasi ang average ngayon ng iba mga role player. Pero ang problema nga lang doon, yung era ni nilaruan niya. Dahil either number 4 or number 3 position siya. Lalo pang nakita ang issue na yon nung lumipat siya ng ibang team at napunta sa Toronto Raptors noong 2020 season. Nag-average pa rin naman siya ng 7 points, 4 rebounds sa loob ng 18 minutes. Yun din ang time na naghahanap ang Raptors ng pamalit na defender para kay Kawhi. Ika nga, low risk, high reward ang inaasahan sa kanya. Minimum contract ang pinirma niya sa Raptors. Okay naman yung game niya dati sa Nets. Ang NBA kasi ngayon, ito yan. More on stats at record. Sinabi na rin yun ng ibang European player at kahit si Luka at yung ibang mga NBA players. Yung problema na yon, yung shooting kasi ni Rondae Hollis Jefferson lalong na-emphasize nung nasa Raptors. Nakakascore naman siya pero yung percentage mababa. 44% sa field. 47% sa 2-point area, mataas yun. 21% mula sa 3-point area naman. Pero yung problema kasi ni Rondae Hollis Jefferson dati sa Nets at sa Raptors, jump shot. So sa NBA 2K, ito yung mapapansin nyo. Kapag iniklian nyo yung wingspan, maganda yung shooting. Kapag hinabaan nyo, maganda yung depensa pero mababa yung shooting. Ganon kasi ang build ni RHJ. Dapat isa siyang 3-and-D player dahil nga 7'2 ang wingspan niya at malapit siya sa posisyon ni PJ Tucker noong mga time na naglalaro siya sa NBA. Sa rookie season kasi niya dito sa Brooklyn Nets, in-outline kasi doon na gumagamit ang mga teams ng small ball offense. Kaya hindi lang dapat depensa ang meron siya kundi scoring. Sinabi pa sa isang article noon na si RHJ ang biggest task ni Coach Kenny Atkinson. Kahit yung personal coach ni Kevin Durant na naging coach din dito sa Brooklyn Nets dati, sinabing hindi mechanical ang problema dito kay RHJ kundi mental issue. So parang Ben Simmons or Markelle Fultz, magkaiba yon. Yung isa ay tumira, yung isa gustong tumira pero hindi makatira. Base din sa interview ni Rondae Hollis Jefferson, hindi naman masama yung shooting form niya. Kailangan talaga niya ng repetition at confidence sa bawat tira niya, lalo na sa jump shot. Nung nasa Raptors naman siya, ang isang article sinulat pa doon na kailangan na ng Toronto Raptors ng shot doctor, baka magagawan pa ng paraan yung problema ni RHJ. Kahit pinuri siya sa mga article dati na malakubi ang performance niya sa World Cup, hindi pa rin nailayo yung shooting problem ni RHJ sa kanila. 28 years old pa lang si Rondae Hollis Jefferson. Naglaro na siya sa Turkey, Puerto Rico at maglalaro dito ulit sa PBA. Inaasahan pa rin naman na makakabalik siya sa NBA at sinuportahan siya ng mga players ng Team USA noon. Ito yung stats niya sa PBA, 30 points, 12 rebounds, 3 assists, 50% sa 2-point area, 28% sa beyond the arc. Sa Puerto Rico, 29 points, 9 rebounds, 3 assists, 24% sa beyond the arc. Sa World Cup, 23 points, 21% sa 3-point area. Sa Asian Games so far, 20 points, 18% sa 3-point area. So mababa pa rin, hindi nag-i-improve. So mataas yung scoring niya pero sabi nga ng iba, stats wise pa rin. Dapat kasabay din noon yung pagtaas ng percentage dahil yung NBA nga, more on stats pa rin.